my faith was faith. And all that stands before me, with all that I'm behind me, I'm claiming everything. All right, I know who I am. I know where I stand. Oh, that's all the word of God. King in my head. Brother P, God bless you. Oh, hallelujah. Praise, praise. So tayo ay pwede munang umupo. Ah, it's been a while. Siguro isang taon ba? Alam ko ang mga ministers sa lugar ng Mindanao ay napaka-busy because our time is running short. We are at the end of the end. We are finishing our journey. Well done, my child. Hallelujah. Pero bago mabanggit ng Panginoon ang well done, my child, kailangan natin tapusin ang ating journey. Hallelujah. So, sa Pangasinan, sa Luzon, ay napakarami ring gawain. Maybe every week may mga gawain po kami. Whether it's ministers' meetings, a mission field, or joint fellowship, camps, youth camp, or young professionals retreat, anything. We already have a year 2026 na schedules. Napakarami talagang. Sabi nga ng aking anak, Daddy, you're now 69. Hinay-hinay ka. But the journey is being, we see, nakita na natin the end of our journey. So that pagkatapos, pagbigay ng Panginoon, well done, my child. So, tulayan ko lamang po yung awit na natin kanina, well done, my child. Okay? Salamat sa Panginoon. Babasahin ko lamang po ito because sabi ng banal na kasulatan, when He ascended up on high, He gave gifts unto men. And firstly, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. For what? For the perfecting, for the equipping of the saints. For what? For the work of the ministry. For what? For the edifying of the body. Ang edifying of the body, bawat katawan kailangan. There is no more schism. Sabi nga ni Apostol Pablo, there's no more schism in the body. Because we have already reached the apex of our journey. Katulad ng binanggit nga about Mount Horeb na hiningi ni Caleb, give me that mountain. Alam niya, there are three giants, the superpowers of the pale horse rider. Because Horeb means association. Horeb means unity. And without the perfect love, there can be no unity. Kaya yan ang inaayos ng Panginoon. Wala nang dati ay puro debate rito, debate ron, skrimahan, spiritual, because the sword is the word of God. At minsan ginawa dati, maybe some time ago, na nag-iskrimahan tayo. Pero lahat po ay nagmamature. And I believe, bago matapos ang ating lakbayin, nakarating na tayo dun sa tuktok. And that is the stature of the perfect man. Because that is the fullness of Christ. Dahil kung nakarating na tayo roon, is there a division? Is there a division yet? No, no more division. I am of Paul, I am of Peter, I am for Cornelius. Wala nang ganong pangungusap. Why? Because we are bound to be united with Christ. Sabi ng propeta, the spirit that has
that was in Christ is the spirit that is in the bride. Because the bride, the head and the body cannot be one without having the same spirit. So, umakyat ang ating Panginoon, our journey started. Basahin ko lamang po ito. Isang parable ng ating Panginoon, Matthew 25 verse 14 pababa. For the kingdom of heaven is as a man traveling into a far country, who called his own servants, and delivered unto them his goods. Alam natin, this is a parable and speaks of Jesus Christ when He ascended up on high. Pero, lahat ng tumagap sa Kanya, nagsimula na ang paglalakbay until we finish our own journey. At alam natin, bawat isa sa atin has his own gift. A measure of gift. A measure of faith, a measure of the ministry. Katulad ng inyong pastor, ang ministry niya ay international. He's now going around Southeast Asia. Maybe one day, nasa Papua New Guinea siya. Alam niyo sa Papua New Guinea, kumakain sila ng tao. And unto one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, to every man according to his several ability. Pag sinabing several ability, may mga tao na mabagal. And yet, mabagal man siya pero lumalakad. Yan ang kainaman ng Panginoon Jesucristo. Hindi niya sasabihing bilisan mo. Because kung wala kang kakayanang magbigay ng mabilis na pagtakbo, maging mabagal ka man, ino-honor ng Diyos. Kasi yan lang ang kapasidad mo. Pero kung malakas, kung mataas ang ability mo, and then lalakad ka ng pagong, baka mamaya dumating ng ating Panginoon Jesucristo, you have not reached your final journey. Because ang journey ay napakalayo. Step 1, 2, 3, 4, 5, hanggang makarating tayo sa final journey. Ano yun? I have kept my faith. I have fought a good fight. I have run the race. I have kept my faith. That is the final journey of yung ating sinusundan. A pattern of the Apostle Paul. Sa kanya ay masyadong mataas because he was called the Apostle to the Gentiles. So, ang nakalagay dito, to every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that has received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. Ito ay business. It's assurance business. Sabi nga ng propeta, oh, Brother Branham, ano ang business mo ngayon? Sabi niya, assurance business. Nag-i-insurance ka ba? Hindi, assurance business. Amen. Dahil mahirap ang mag-business na hindi ka attentive sa business mo. Kung patumpik-tumpik ka lang, isang araw, bankrupt ka na. So there is a focus, even in a literal business. How much more spiritual business? Kaya para yung well done, my child, makamit nating lahat. Hindi yung, oh, okay, pasang-awa. At least pasang-awa, di ba? Pero katulad ng mga magulang, tayo na mga magulang, pagka nag-aaral yung ating anak, at 70 yung grade niya, kakamot tayo ng ulo. Ang dami-daming allowance dito. 1 milyon ang nagastos ko, tapos 70 lang. Minsan ganyan ang Panginoon. Of course, natutuwa rin siya dahil pasado tayo, pero hindi natin ini-exert the full effort or ability. Pero natutuwa ako rito sa church, mga kapatid, na you are so engrossed with keeping the worship alive. Lalong-lalo na sa mga awitan. Sabi ko, nakakaingit naman.
Masama ba mainggit? Amen. Marami kaming dalaga doon, mga kapatid na lalaki dito. O pwedeng pumunta kayo ron para makasama namin kayo sa ministry. Hallelujah. Then he that has received the 5 talents went and traded with the same and made them other 5 talents. Okay. Laktawan ko. And after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. It's now the reckoning time. Have you done your part? Have you run your race? Have you finished your course? Hallelujah. And so that he that received 5 talents came and brought other 5 talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside them 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Because thou hast been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Tayong lahat ay manalangin. Hallelujah. O Diyos, aming Ama, maraming salamat. Maraming salamat sa encouragement and inspiration. Sa aming nabasa, well done, my child. Hallelujah. Kaya sa gabing ito, Diyos, patuloy na humihingi kami ng inspiration, a message of inspiration and encouragement, so that we can finally have the last hurdle of our journey towards eternal kingdom. Sa oras na ito, Diyos, hayaan mo na bawat puso, tenga ng mga puso namin ay bukas, upang hindi masayang ang aming pagtitipon na ito. But I do believe, Father, na it's not a coincidence na sila ay narito, ako ay narito sa likod ng pulpito, because it has been before the foundation of the world of being omniscient, Father God. Alam mo na ang lahat ng bagay. Maraming salamat, O Diyos, na ang maliit mong lingkod na ito ay gagamitin mo ulit, not necessarily to delve with deeper meaning or deeper things of your word, but simple and basic teaching of walking in the light. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang aming pag-aaral. Ikaw ang maluwalhati. Ikaw ang makita. Itago mo ang iyong maliit na lingkod kung meron mang kahinaan na makita sa kanila. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang aming pag-aaral sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapayo, makapagyarihan, Diyos, sa aming tagapagligtas, sa aming manunubos. Maraming salamat sa pangalan ni Jesucristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating paksa ngayon ay, well done, my child. You have finished your journey, your final journey. Okay. So, katulad ng nabanggit, ang ating Panginoon has already resurrected and gone home in heaven. Pero bago siya umalis, nagbigay siya ng mga talento. Ano yung talento? It is the ability to nourish para ikaw ay maging tagapaglingkod ng Diyos. That is the work of the Spirit of God. Sa pamagitan ng 5 luping ministeryo, mga kapatid. Because everybody should be disciples of Jesus Christ. And to be a disciple is to start from scratch as a babe in Christ until you reach maturity, until you reach the peak of that stature. Ang discipleship ay hindi natatapos. Hanggat hindi dumarating ang Panginoon, there still, because disciple is a follower of Christ. Pero may sinabi ang Panginoon, follow me. Follow me, deny yourself, carry your cross daily.
denying oneself, ang pagtanggi sa sarili, ay pangangailangan ng laman. Actually, ito kalaban natin. The greatest enemy is ourselves. Kaya nga, kailangan mamatay ito para magtagumpay ang ating spirito. We can cross Jordan. Okay. So, nagbigay sa atin ng kanya-kanyang ability. Yung iba ay posibleng ang ministry niya is global ministry. Posibleng yung iba ay local pastor in the four corners of the church. Pero sa mata ng Panginoon, pare-parehas lang tayo. Kaya nga sabi ko, palagi kong ini-illustrate about a vessel. Tayo ay vessels ng Panginoon. Kung ikaw ay baso at napuno, yan ang nais ng Panginoon. Kasi yan lang ang sukat mo, isang basong tubig. Ang inyong pastor ay isang drum. Kung isang drum at kalahati lang yung laman, pagdating ng final journey, pagdating ng well-go, ng reckoning, bakit hindi mo napuno? Hindi mo nagamit yung talento mo. So, iba-iba ang ating sukat, ang ating vessels na kinakargahan ng salita ng Panginoon. Anong pagkakaiba? Iba-iba ang sukat. Anong pagkakaparehas? Puno lahat. Katulad niyan, he was given 5 talents, ang kanyang nakuha is another 5 talents. Yung isa, 2, nakuha niya 2 talent. Pero may isang talento, wala na nga talento, isa na, hindi pa niya ginamit. Hindi na ginamit, kaya sabi ng Panginoon Jesucristo, kuhanin mo. Yung walang-wala, kuhanin pa. Kung meron, ibigay mo sa meron. Ibig sabihin, tayong lahat ay tinawag ng Diyos para maglingkod. Ipinaglilingkod natin ang ating buhay until our final turn, the junction of time in the end of the end time. Napakalapit na, mga kapatid. So, marinig natin, on that reckoning day, well done, my child. Hallelujah. Napakasarap pakinggan. Well done, my child. Praise the Lord. Basahin natin ang 2 Timothy 4. Ito ay si Apostle Paul. 2 Timothy 4 verses 7 and 8. Ito ay pamamaalam na. Amen. Ibig sabihin, kay Apostol Pablo, namamaalam because it's time for funeral. Kasi papatayin na siya. Pero ano ang mahalaga dito sa final journey na nilatag ng Panginoon sa pagitan ng buhay ni Apostol Pablo? Napakahalaga, mga kapatid. Marami tayong matututunan dito. Ang sabi ng banal na kasulatan, I have fought a good fight. I have finished my course, I have kept the faith. 3. In the reckoning of the Lord Jesus Christ, 3 ang sinasabi ni Apostol Pablo. I have fought a good fight. Anong mabuti? Hindi ba, nakikipaglaban ka, mabuti pa. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, shall give me at that day of reckoning. And not to me only, but unto all them which also that love is appearing. The battle, a battle worth fighting for. Isang labanan na napakahalaga. And that is the conflict. Pagsimula mo pa lang sa iyong pananampalataya, sa ating pananampalataya, battle already started. Araw-araw may battles. Your coming here is a battle. Umuulan. Wala akong masakyan. Mahabang mag-preach si Pastor Manny, 2 oras, baka hindi na makauwi, hindi ako makatulog. That is a battle.
Amen. I have fought the good fight. So, nire-reflect ni Apostol Pablo kung paano siya lumakad sa kanya o gumawa sa kanyang naibigay na gampanin. Kung paano naglakbay si Apostol Pablo. That is, even us, may mga reckoning tayo. Or may mga, ang tawag nun ay, yung assessment. Every time we walk, there is an assessment. Nasaan na ako? Dahil palagi sinasabi ng propeta sa ating panahon, find your position in the body of Christ. Ako ba ay nandun na? Of course, we can claim everything we can claim. Nandun na ako. Pero hindi natatapos sa nandun na tayo. Tayo ay naglalakbay pa rin, mga kapatid. Anong emphasis ni Apostol Pablo? Perseverance. Kasi mahabang paglalakbay, mahirap ang pakipaglaban, but it is a good fight. Why? Because alam natin, pag nagwagi tayo, napakalaki ng gantimpala. Hallelujah! So, the good fight. Pag sinabing good fight, hindi nangangahulugan kulang ng conflict o struggle. Daily struggle sa spiritual natin. Anong sabi ng banal na kasulatan? Yung nabanggit na follow me, sabi ng pagsunod sa ating Panginoon Kristo. Doon sa Matthew 8, is that verse 20? Ano sabi niya? Lord, I would want to follow you. Nais kong sumunod sa iyo. Anong sabi ng Panginoon? Foxes have holes, birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Ibig sabihin, denying the self. Ibig sabihin, hindi ka magiging marangya. Ibig sabihin, kahit kakapusing ka ng pagkain, mga kapatid, kahit pumayat ka, basta nagagampanan mo ang gampanin ng Panginoon. Because God knows best for you. Hallelujah. Yan ang nais ng Panginoon. So, yung final journey ni Apostol Pablo kasi nagpapaalam na, I have fought a good fight. Hindi sinabing, I am fighting because it is a final statement because he is finished with his ministry. I have fought a good fight. So, a good fight isn't a lack of conflict, but rather presence. What is that presence? The presence, acknowledgments of the presence of God in our journey. That we are not the conquerors. We don't conquer without the Spirit of God. We just acknowledge that katulad ng sabi ni David, katulad sabi ni yung hari ng Israel. Because God is doing the battles. Hindi man napapansin ng mga mananampalataya. Bakit nagtagumpay ka? Because God is with you. Because God is fighting your battles. Nagtagumpay ako, mga kapatid. Ako ay nalugmok, ako ay ganito, ikaw ganyan. Bakit ka nagtagumpay? It's not our own effort. Ano sabi ng Panginoon? It's not by might nor by power, but my Spirit, says the Lord. Hallelujah. Nagtagumpay si Jesus. He overcame because He has that Spirit. It's the same Spirit that is in the bride, He can overcome. Lahat tayo mag-overcome, mga kapatid. So, sabi ng propeta, ang paglalakbay, hindi yung flowery roses of death. Hindi, kasi walang laban pag ganyan. The Apostle Paul cannot say, I have fought a good fight, kung napakadali ng kanyang laban. Remember, sabi niya, I have fought the beasts of Ephesus. He was contending for his faith. But contending is not to argue. Contending is not to debate, a heated debate. To contend for the faith is you allow yourself, even if you die in exchange of your faith.
That is the apostolic faith. The apostolic faith is not only the word, is not only fulfilling the word of Christ, but to give your life. To give your life even if you die in defense of your faith. Yan ang ginawa ni Apostol Pablo. Pwede ba si Apostol Pablo hindi mamatay? Pwede. Pwede ba siya na makipag-compromise na lang sa Roman Emperor? Pwede. Pwede ba siyang mag-recant? Pwede. But no. He showed us what faith has Paul had, that he is willing to die in exchange for his faith. Yan ang apostolic faith. Every apostle, the early apostles for that matter, except John. Pero si John ay pinakuluan daw ng langis. Pero hindi hinayaan ng Diyos because he had still a work to do, to write as an scribe, to write the book of Revelation. Darating ang great squeeze. Ako naniniwala, the power of the spoken word is not literally magkaroon ng tinapay. Paano mangyayari, mga kapatid, na isasarado ng gobyerno ng ating church kung nandyan pa lang yung magsasarado, mamatay ka. That is the power, no? The power of the spoken word is anuman ang gagawin sa iyo ng kaaway, hindi mo ipagpapalit ang iyong pananampalataya. Because you have the power of the word. Si Apostol Pablo ay sobra, mga kapatid. Napakaraming nilakbay. Ano sabi niya sa 2 Corinthians 4? I am despised. Napakaraming naranasan. I was stoned to death. Pero ano sabi niya? Light affliction. Papatayin na nga siya, light affliction pa. For the light affliction is for just a moment. Pero simula ng ministry niya, nandun na ang labanan. Every time na lumakad siya, nandun na ang mga kalaban ng Panginoon. So, binanggit ng propeta sa ating panahon, mga kapatid, na once na tayo, dalhin natin sa end-time message, when we receive Jesus Christ the headstone, naunawaan ba natin? No. But we believe in a prophet. We believe that God sent forth a prophet as a mouthpiece to reveal the mysteries in this end time. Did we understood or did we understand the end time message? No. We just receive it. Until one day, dahil sa mga manggagawa ng Panginoon, we can have that clear understanding of the Word. To be clear is just you understand fully well what the mystery is all about. It is Christ, the mystery. It is the fullness of the revelation of Jesus Christ. Kaming mga ministro, inaabot namin yung buo. So, habang kami lumalago ang iglesia. Whatever we have, we give it to the church. Ganon din si Apostol Pablo. Whatever it takes. Kahit na kami ay nandun, kahit na kami ay nasa labanan, God will not fail us. Alalahanin natin ang trial of faith. It takes trials to have us being strengthened. Para tayo ay maging matibay. Para tayo ay maging matatag. Mga kapatid, kailangan mo ng mga pagsubok. Because pag napagtagumpayan mo ang pagsubok, darating ang biyaya ng Panginoon. Na-preach ko yung Zarephath woman. Yung Zarephath woman, bagamat final journey ito. The Zarephath woman is a widow. It is a Gentile widow. Anong hihingin sa kanya? Yung pinakalas na kayamanan niya. Biruin mo, sabi ni Elias, bago ka kumain,
Ako muna, ipagluto mo. Sabi niya, I have only a handful of meal and a handful of oil. Lulutuin ko ito, makakain kami, mamamatay na kami. Pero ano sabi ng prophet of the age? Bake me a cake first and then bake for yourself. Ay sabi ng babae, napakahirap, di mo ba? Hindi ka ba mag-iisip? Ilulutuan mo, yun na nga lang eh. Saan ka kukuha ng langis at saka ng trigo? Ilulutuin mo para sa propeta. Sometimes God gives us that trial of our faith. Trial of our faith na wala ka na, yan na lamang ang meron ka, ibibigay mo pa. Because if you overcome that trial, God will pour blessings upon us. Hindi ba sabi ng banal na kasulatan? Habang dumudukot yung babae, hindi nauubusan. Habang kumukuha ng langis, nagpupuno. Ano sabi na pa yun? Thus saith the Lord. Hindi ka na mauubusan hanggang dumating ang tag-ulan. And that tag-ulan, mga kapatid, ano sabi ng Joel chapter 2 verse 23? Ang sabi niya, your floor shall overflow with wine, shall be full of wheat, and your vat shall overflow with wine. Where? Because He was pouring the former and latter in the last days. Hindi na tayo naubusan ng pagkain. Pero nakatulog tayo, di ba? Pero salamat sa babaeng ito. May nakalaang napakaliit na langis just to sustain them before a prophet come. Bago dumating ang propeta, mayroon siyang langis. Paano kung hindi niya tinanggap ang propeta? Siguradong hindi lang foolish virgin, wala nang langis. Amen. So, si Apostol Pablo, ipinaglaban niya, alin? Number 1, it's the Word of God. Ang salita ng Panginoon ang pinaglaban niya, it is specific, mga kapatid. Specific ang pinaglalaban niya, ang salvation of mankind, but it takes the Word, the power of the Word to transform. Hindi siya umatras. Hindi siya umatras, mga kapatid. Dahil marami ang pressure. Maging tayo man sa end time. Napakaraming pressure sa atin. Pero, nararamdaman ba natin? Hindi. Kasi immune na tayo sa pressure. Pero, yung stress, meron pa rin. Si Pastor Manny, minsan sumasakit dito ko. Tapos sabi nung reflexologist, sabi niya, Pastor, stress po yan. Stress? Wala naman kung maalalang stress. Sabi niya, habang nag-aaral ka, stress sa isip yan. Maraming stress, pero hindi natin napapansin. Amen? So, fighting for the Word is to remain true to the Word. Manatiling tayong tapat sa salita ng Panginoon. Never compromising with the Word. That is fighting. Napakahirap, mga kapatid. Mahirap pero walang mahirap sa Diyos. Biruin mo, pupunta ka, dadaling ka ni Pastor J kung saan-saan, mag-a-absent ka, hindi ka magtatrabaho, wala kang dagdag na kita, and yet you are there. Pero tignan mo yung pamumuhay mo. You are content with what you have. Yan ay kayamanan. A contentment with what you have is already a wealth. Hallelujah. Hindi ka naghahanap ng kayamanan na masarap ang ulap, maganda ang bahay, pero ang ganda ng church nyo. Ang ganda ng church nyo, malamig pa. Napakakintab pa ng tiles. Yung tiles ng kuha namin,
parang matte finish. Pero, ano yun? It's your own effort. Lahat kayo ay involved. You have exhausted your wealth. Nagbigay kayo, mga kapatid. Pati nga, sabi ni Pastor, pati yung lote. Mga kapatid, it's not their own, it's yours all. Yan ang nais ng Panginoon. Whatever you have. Pag binigyan ka ng kayamanan, it's not for you. It's for the ministry. That's part of your journey. Kaya ka tingnan po ninyo, Zarephath woman is a church in poverty. And yet, she gave his last meal. The Shunammite woman is a church in prosperity. All is well. Is that a perfect faith? Namatay ang kanyang anak, mga kapatid, nung tinatanong, how is your husband? It's well. It is well. How is your child? It is well. Anong it is well? Namatay na nga, it is well pa. Because he is fighting against death. His faith is winning against death. Patay na siya eh. Pero sabi niya nga, it is well. Hindi niya tinawag yung mga kamag-anak niya, hindi niya tinawag yung mga neighbors niya, hindi siya umiyak, hindi niya nilagay sa isang coffin. Because she knew that her child will raise to life again. But she needs a prophet. Hindi ba si Gehazi ang unang pinuntahan? Sabi niya, punta, may staff ka. Ano yung staff? Is a symbol of the Old Testament. And the Old Testament cannot justify. The Old Testament cannot give life. Ano sabi ng babae? Hindi, kailangan si Elisea. Why? Because she knew, mga kapatid, kung sino ang merong kapangyarihang magbuhay ng patay. It is through a prophet. Sa ating panahon, it is through a prophet of the age. Nobody can be raised to life without the prophet of the age. Because it is thus saith the Lord. Hallelujah. Yan ang nais ng Panginoon sa bawat isa. Whatever you have. Tingnan po ninyo, mga kapatid, at Shunammite woman. It is a church in prosperity. Pero anong ginawa niya? Naggumawa ng bahay, ng room for the prophet. Naglagay ng mesa, pinapakain niya. Ang Zarephath woman, doon na tumira si Elias. Why? Because that is the commandment of the Lord. Go to Zarephath in Sidon. You will find a widow woman. She will feed you. Kung tayo kaya, pag gumanon tayo sa isa palabigasan isang saingan na lang. Tapos may darating pang tao. Pero, mga kapatid, ang iglesia ng Panginoon, kung meron man siya, gaano man kaliit meron siya, ibibigay niya. Hindi ayaw ng Diyos ng tira-tira. Hindi sinabi niya, sandali lang, sabi ng babae, kumain muna kaming dalawa, tapos yung tira, sa'yo na. Kasi ang Diyos, ang gusto niya, unahin mo siya. God doesn't want the leftover. Hindi siya, ayaw niya ng tira-tira. Ay, naku, nagtatrabaho ako. Ay, meron akong konting panahon. O, sige na nga, ibigay ko na sa church. No. Kaya sabi niya, seek ye first the kingdom of God. Si Apostol Pablo, tinignan ba niya yung kanyang kalalagayan, the physical? No. Dahil siya ay focus sa kanyang paglalakbay. Focus sa kanyang paglalakbay, mga kapatid, because he remained true to his calling. Siya'y tapat sa kanyang sa pagkatawag ng Diyos sa kanya. And now he is fighting the final battle, which is death. Natatakot ba siya? No. He never compromised with the word.
He remained true to the word. He remained true to his calling until his final journey. The death of his body. Life. Ang buhay ay punong-puno ng pakikipagbaka. Life is a struggle. Pagkapanganak mo, struggle na kaagad yan. Pagtanggap mo kay Kristo, mas grabe, struggle pa rin. Remember, doon sa wilderness, ito paglalakbay. Hindi ba 3 days silang naglalakbay? Tumawid sila ng river ng Red Sea. 3 days silang naglalakbay. Saan sila kumukuha ng pagkain? Baon-baon nila ang pagkain ng Egypt. The influence of Egypt. Ang tagal, ang haba na nilang maglakbay, influence ang Egypt pa rin. Mabuti pa ron, may bawang, may sibuyas, may luya. Pero, I believe na tayong lahat na natitira na wala na yung iba. We are now in our final journey also. Because maybe tomorrow, the Lord Jesus Christ will come. There is a judgment seat of Christ. It's a reckoning time. What have you done in the ministry? Lord, I have finished my course. I have kept the faith. Well done, my child. Hallelujah. Yan ang realidad. Realidad ng pakikipagbaka. Realidad na nangyari kay Apostol Pablo, mga kapatid. Hindi lamang internal struggles, it's the external struggles. Minsan wala tayong pagkain. Minsan, pag tayo na sa ministry, minsan nagkukulang talaga tayo. Pero nagpabaya ba ang Panginoon? No. Nagpabaya ba ang Panginoon sa Zarephath Woman? No. Because she gave it all. Upang ang propeta ay mapakain niya. We are giving our all. We read the scripture. We read the spoken word. That is the prophet. Because the word and the prophet are one. Habang binabasa natin ang mensahe sa huling panahon, binabasa natin ang buhay ni William Branham. Because the life of William Branham is exactly the same as the life of the Lord Jesus Christ. He's so humble. Wala kang makitang isang tao na mensahidor ng Panginoon na napaka-babang loob. Why? Because he reached the peak. The higher you go, the lower you become. When he reached the peak of his ministry in the stature of a perfect man, his humility is grounded. Sa atin, ganyan din, mga kapatid. So, paano tayo tumayo sa katotohanan? How do we stand for what is right? Tanong minsan. Alam ko, mga kapatid, iba-iba ang sukat ng pananampalataya natin ngayon. Maybe yung iba ay nasa high school. Yung iba ay first year college, yung iba ay graduate, yung iba ay nasa masteral. Iba-iba ang level. Pero ang tinitignan ng Diyos, paano tayo lumakad sa salita ng Panginoon? How are we walking in the light? Ulitin ko, hindi bibigyan ng Panginoon o hindi bibigyan ng sino man ang haba ng paglalakbay ng pagong. Siguro hanggang dyan lang ang finish line niya. Kahit gaano kabagal dahil maiksi ang finish line niya, matatapos din niya. So, iba-iba ang bilis ng ating paglalakbay. Pero ang nakikita ng Panginoon, kung lumalakad ba ang isang Kristiyano. Hallelujah. Pag nagpaglalakbay, kailangan mo ng tibay. Kailangan mo ng tibay ng puso. Kailangan mo ng tibay ng lungs. Kailangan mo ng endurance. Dahil mahabang paglalakbay,
Minsan, ikaw ay umiinom. Ika'y nagpapahinga ng konti para ma-sustain mo o makuha mo yung lakas na kailangan mo. Kasi kung lakad ka ng lakad, pagod ka na, hindi ka na nakatapos kasi lupay-pay ka na. Ganon din tayo, ganon din kami. Pero minsan, hindi namin alam ang magpahinga. Yan ang problema namin. Sabi ng anak ko, pupunta ka na naman. Bukas, pagbalik mo, may pupuntahan ka na naman. Bukas, may pupuntahan ka na naman. Sabi ko, anak, mahiiksi ng panahon. Kung hindi pa kami kikilos, kailangan matagpuan na natin yung huling nobya para magpahinga na kami. Amen. Si Pastor Manny lang ba nag-aapura? Lahat tayo, mga kapatid. Nag-aapura, we are running a race. Yan ang dahilan kung bakit naglalakbay tayo, kung bakit tayo ay minsan ay palaging nanghihina din. Alam nyo ba na maging pastor ay may panahon ng frustration? Na minsan, katulad ni Elias, ano sabi ni Elias? After his victory, doon sa showdown at Mount Carmel, nung hinahabol na siya ni Jezebel, nagtago siya. Meron siyang juniper tree na sinasabi. Anong sabi niya? Lord, I would like to die. Lord, let me die. Minsan dumarating din, hindi lahat ng panahon nakaganon si pastor. Kaya sabi ni Apostol Pablo, pray for us. Upang sa ganon, hindi man namin masustain yung lakas namin dati, at least kami ay naglalakbay pa rin. Pray for us. Hallelujah. Yan ang mahalaga, mga kapatid. Para magpatuloy ang fivefold ministry in their strength, they need your prayer. We need your prayer. Yan ang mahalaga, mga kapatid. Kaya, ang nais ng Panginoon, lahat tayo magtapos. We don't fight only once. Pag nakipaglaban ka, nagtagumpay ka, akala mo tapos na. Ulitin ko, mga kapatid. Si Elias. Is that a great victory? Yes. Biruin mo, 400 na prophets of the grove and 430 na prophets of Jezebel against one. Hindi ba very tawag nito, napakagalak. Napagtagumpayan niya ang napakaraming kalaban. And yet, sabi niya, let me die. Natakot din siya sa kanyang buhay. Dumarating ba sa aming mga manggagawa? Yes. Ano sabi ni Brother Branham? Doon sa preview of the bride. Ipinakita sa kanya yung preview of the bride. At ang unang pinakita sa kanya, the church in America, marching to the tune of a rock and roll. The church in Asia, the church in Africa. Anong sabi niya? Is this the result of my ministry? Ito ba resulta ng ministry ko, Panginoon? Sabi niya, Lord, let me die. Pero hindi nagpapabaya ang Panginoon. Tapos narinig niya a marching tune. Onward Christian Soldier. Di ba narinig niya? Biglang nabuhayan. Bakit? Ganyan ang Panginoon. When we seem to fall, nandyan ka agad siya. Hindi ka pa lumulugmok. Nakatayo na ang Panginoon para sa iyo. Yan ang nais ng Panginoon. So, hindi lamang minsan. Pero, alalahanin natin, ito na yung bride of Christ, the wise virgins, na naglalakbay na, and then one day, nakita niya, isa o dalawang little girls ay humihiwalay sa marcha.
Ano sabi niya? Stay in line, stay in line. Nung nagising siya, stay in line na sinasabi niya. Ano ang ibig sabihin ng stay in line? Hindi naman literal na stay in line. Sometimes you hear admonition. Sometimes you hear rebuke. Stay in line because you are compromising with the word. Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon upang matapos tayo sa ating lakbayin at alalahanin natin mga kapatid, ang paglalakbay o ang pakikipaglaban dapat consistent ang lakas mo. Hallelujah. Kailangan mo ng consistency o parehas lamang katulad ni Caleb. Anong sabi ni Caleb? I was 45 years old when I was fighting with Moses. I am now 85 years old, but my strength did not diminish. Hindi ako naging hindi ako humina. Yung lakas ko noon, after 45 years, ganun pa rin ang lakas ko. Hallelujah. It's not your own strength. But we acknowledge when we are weak, we are strong. When we are weak, He is strong. Because we are in our final journey, mga kapatid. Malapit na. Kunti na lang. Huwag tayong tumulad sa mga Israelita. The place of decision, sabi ni Brother Branham, Kadesh Barnea is a place of decision. Kadesh Barnea is judgment. Hallelujah. Malapit na. It is our final journey. Fight the battle. So, run with endurance. I have finished my course. Sabi natin, pagka nandyan na, I have finished my course. Lord, here is the 5 talents, and I gain another 5 talents. Well, good and faithful servants, I will give you 10 cities to rule. What is that reward? Well done, thou faithful, thy good and faithful servant. Napakasarap, di mo ba? Ano yung awit na ay tawag nun, Speak My Lord. Hindi ba sa dulo niyan ay meron ding inspirational word ng Panginoon? Hallelujah. I have finished my course. Sabi ng pangalawa, I have finished my course. So, yung I have finished my course, hindi lamang ito na-complete mo or yung fulfillment of a specific commission. It's not like that. To finish the course is a race or a designated space of time, a designated commission na specific para sa iyo, para sa akin. Hindi ba sa karera ay walang agawan ng linya? Walang agawan ng linya. Bibigyan ka ng linya ng Panginoon. Ikaw lamang ang makakatakbo sa linyang yan. Hallelujah. Praise the Lord. A race, mga kapatid, na ang Diyos mismo ang naglatag sa iyo kung gaano ang iyong paglalakbay. Kung gaano kahaba ang iyong paglalakbay. Only God gives you that, hindi ikaw ang naglagay. Kaya sabi ng propeta, as long as you're not finished with the ministry, He will protect you. Walang magagawa ang kaway. So kami, mga kapatid, lalong-lalo na kaming mga matanda. Hindi, hindi matanda. Nagkakaedad. Alam namin kung anong kakayanan namin. Katulad ni John the Baptist. Alam mo si John the Baptist? Is to introduce the first coming of Jesus Christ. Yan ay prophecy. Prophecy doon sa Isaiah is not Isaiah 40 verse 3. It's a prophecy about forerunning the Lord.
nung binautismuhan niya ang Panginoon, idineklara niya, "This is the Lamb of God who taketh away the sins of the world." Tapos na, nagmi-ministry na ang ating Panginoon Jesucristo, yet pati siya nagmi-ministry pa rin. Ang ministry niya is only 6 months. Hinuli na siya, nakulong na siya, nagduda na. Tanungin nyo nga, sabihin mo sa kanya, ikaw nga ba? There is none greater than John the Baptist. Hallelujah. And yet, nagduda na. Ano yung pinapakita? Minsan dumarating yung bulong ng kaaway. Panginoon, tinawag mo ba talaga ako? Alam mo ba, sa ministry ni Pastor Manny, ilang beses kong tinawag ang Diyos. Lalong-lalo na nakaranas na ng grabing persecution dito sa Mindanao. Pag nasa church ako, kasi nasa likod lang yung church namin. Sabi ko, Panginoon, ayaw ko na. Pagod na ako. Anong pagod? Kasi simula ko pa lang sa mission, pagod na. Ibig sabihin, nakakaranas din kami ng ganon. Tinawag mo ba talaga ako, Panginoon? Kuhanin mo na ang buhay ko. Magpapabaya bang Panginoon? Hindi. Pag sinasabi ko, umiiyak ako, nakadapa ako, mga kapatid. Mamaya, pag sinabi ko, ayoko na, magriring yung telepono ko. Hello? Ay, pastor, si pastor ganito, meron akong naipon na 5 pastor. Pwede ka bang pumunta? Ay, kailan? Nagpabaya ba ang Panginoon? Hindi niya hahayaan. Hindi ba ganun si Elias? Nung sabi niya, let me die. Hanggang mamaya nagpadala ang Panginoon. Hindi pa tapos ang paglalakbay mo. Gising, kumain ka na. Sabi ni Elias, gising, kumain ka. Alam mo ba yung pagkain niya na binigay ng anghel? Minsan lang kumain. He traveled for 40 days. Tingnan po ninyo yung ipinakain ng anghel sa kanya kung gaano ang naibigay ng nutrients at sustansya. Anong binibigay sa atin, mga kapatid? Pagka pinakain tayo ng revelation of the word ng propeta, mga kapatid, hindi na tayo bumibitaw. Ano sabi ng anghel kay Elias? Hindi, marami ka pang gagawin. Pumunta ka doon. Minsan ganyan din tayo. Pero nagpabaya ba ang Panginoon? No. Alam niya ang kahinaan natin. Alam niya kung kailan tayo mukhang susuko. You cannot do. Wala kang magagawa. You cannot do anything. If you are commissioned for the work, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Ano mang gawa ng kaaway, you will have your final journey. Pwedeng sabihin, I have run the race. I have finished my course. Mga kapatid, katulad sabi ko kanina, bawat isa sa atin, merong tinatakbuhang linya. Hindi pwedeng mangagaw. Kailangan, mga kapatid, you have your own course. You have your own lane. Pwedeng ang tinatakbuhan mo dahil mahina ka, 50-meter lang. Yung iba ay 100 meters. Yung iba marathon. Because it depends on your ability. Hindi ka patatakbuhin spiritual ng Panginoon kung alam niya hindi mo kaya. Ano sabi ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 10:13? Ang mga pagsubok sa buhay ay parehas sa mananampalataya at hindi. Pero sabi niya, hindi niya hahayaan na ang problemang yan ay igugupo ang anak ng Diyos. Palaging na. Ano sabi ng propeta sa ating panahon? Ang sabi niya, be conscious that Jesus Christ is always with you. Be conscious of that. Wherever you are, whatever you do. Pero sabi niya, when you go somewhere else, whatever you do, wherever you are, the angels of God are always beside you,
fighting against the enemy. Hallelujah. Be conscious of that. I-acknowledge natin, mga kapatid, sa Diyos. Praise the Lord, nagtagumpay na naman ako. Salamat, Panginoon, na nandun ako sa church kanina at nakapakinig ako. Salamat sa Panginoon, nakarating ako sa bahay. Salamat sa Panginoon, umuulan, pero naulanan ako, pero hindi ako nagkasakit. What is that? Victory. Hallelujah. That sometimes, mga kapatid, ang ating paglalakbay, ang pinakamahirap ay ang malapit na sa finish line. Hindi ba? Gagawin mo lahat para manalo ka, pero takbuhan ng tao yun. Pero paano ka tatakbo? Pagod ka na. Pero with Christ by our side, tayo ba ay mapapagod? Physically, pwede. Pero binibigyan pa rin tayo ng lakas. Si Pastor Manny, pagka bumaba dyan, dahan-dahan kasi yung balanse namin ni Pastor Carlos, hindi na katulad dati. Pero spiritually, we are still strong. Why? Because we are finishing our course. Matapos na. Hindi tayo, mga kapatid, naglalakbay na pabonjing-banjing. So, pagka tayo ay naglalakbay, ang kailangan natin is spiritual endurance. Paano ka kakain? Hindi ba ang pagkain natural ay nagbibigay ng kalakasan? Pagkain spiritual ay nagbibigay ng kalakasan for you to endure unto the end. Yan ang nais ng Panginoon. Because finishing your course, ay kailangan mo ng endurance. Walang loitering. Ano yung loitering? Yung basta kung ano-anong ginagawa mo. Nag-aaksaya ng panahon. Yun ang loitering. Pero tayo, wala yun. It's not about how fast you travel. It's not about how slow you walk. It depends on the ability that God gives you. Bakit si Pastor Jay, ang bilis na makaunawa, parehas lang kami nakikinig. Bakit ako? Iba kasi yung ability mo. Pero nire-respect ng Diyos kasi siya nagbigay. Binigyan siya ng 5, may binigyan lang ng 2 kasi yun lamang ang ability niya. Hallelujah! Mga kapatid, kaya nga, binigyan din ng propeta patungkol doon sa takbuhan ng tao. Yung sa takbuhan ng tao, mga kapatid, pagka nakatapos ang isang atleta, meron siyang consolation prize kung hindi siya nagtagumpay. Pero hindi ganyan ang spiritual na pagtakbo. Minsan nauuna ako, minsan sumusunod kayo, minsan may nauna sa akin. Pero mga kapatid, ang gantimpala parehas lang. Hallelujah! Why? Because we have different endurance. We have different lanes. We have different length of our race, mga kapatid. So, ang sabi niya, naniniwala ang propeta, mga kapatid, na para tayo ay magtagumpay, alalahanin mo, pagka ang isang atleta ay kumuha ng linya ng iba, minsan nadadapa sila dalawa. Hindi ba? Kasi yung pagganon, minsan yung linya niya ay umaagaw sa isa. Ang nangyayari, natatalisod silang dalawa. Natalo silang dalawa. That's why we have our own lanes, mga kapatid. Ngayon, finishing the race. Ang pagtapos, mga kapatid, ng pagtakbo ay yun ang final evidence that we are true to the Word. That we are true with our commission. We have finished the course. We have run the race. We have finished our course. Yan ang ebidensya,
mga kapatid, na natapos tayo. We have our final journey at it will end soon. Matatapos na. Like for example, ito example lamang. Posibleng si Pastor Manny, pag umabot siya ng 70, hindi niya na kaya. Matatapos na rin ang paglalakbay ko. Literally. Pero spiritually, hindi pa rin. Why? Hindi man ako pumupunta sa iba, pero I can be an inspiration to my local church. Hindi ba inspirasyon niyo si Pastor Carlos? Ano sabi niya? Kung walang magte-testimony, ako. Kung walang aawit, ako. Sinasabi ko rin sa manugang ko, pag ikaw na, Brother John, ang magpapastor, ang hirap kaya nun. Yung tatawag ka ng testimony, wala man pumupunta. Nagkakahiyan, kailangan may manguna. Tingnan mo si Pastor Carlos, pag nanguna, mamaya sunod-sunod na kayo. Sabi ko, gusto ko rin maging Pastor Carlos. Bagamat matanda sa akin ng 5 taon. Ay, 5 taon lang ba? Okay. So, mga kapatid, the final journey, because the race is not a sprint race. Hindi ito pabilisan. Hindi pabilisan, mga kapatid. Pero kailangan minsan ng pacing. Like for example, ang marathon. Hindi niya tinutodo kasi mahabang lakbayin. Minsan 1,000 meters. Pag tinudo na for 100, mamaya siya ay pagod na. Nagkasakit na siya hanggang mamaya natapos ang kanyang ministry. So we need pacing. Pag sinabing pacing, yung tamang-tamang pagtakbo. Walang apurahan. At dahil ang tumakbo ng matulin ay kung matinik ay malalim. Hindi na may pagsasabi. So it's just about controlling the pace. Pero minsan sa atin, parang wala ng panahon. Hindi ba? Parang, sa akin, parang wala ng panahon. Alam niyo po ba, way back 2006, ako po ay wala pa sa mission field. Although si Pastor Manny ay may 3 churches na napundar. Pero wala pa ako sa mission. Mission outside of the Philippines. O outside of Luzon. Nagpe-pray and fast kami. Yung asawa ni Pastor Rolly, yung pastor ng Lupao. Habang kami nagpe-pray and fast, may narinig siya sa akin 4 na taon. Sabi ko, nabanggit ko ba yan? So hindi niya binigyan ng halaga. Alam niyo yung nabanggit kong mga taon? 2020. Ang 2020, ito yung pandemic. Tapos nabanggit ko 2025. May mga gera. May mga mangyayari sa Pilipinas, which is corruption. Nabanggit ko ang 2029. Nabanggit ko ang 2033. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Pero may pinasa sa akin, mga kapatid, yung Great Reset na sinasabi nilang 2030. May binanggit na 2033, ang lahat ng denominations ay nakalock-in na. Ibig sabihin, ngayon ay tumatanggi pa ang mga Pentecostals. Tumatanggi pa ang mga ibang mga relihiyon, ang ADD. Tumatanggi pa ang mga Oneness, tumatanggi pa yung iba. But come that year, lahat na ng religious world ay magkaisa. So, ano kaya? 2029 kaya ay rapture na? Di ko alam. 2028, sabi ng propeta sa ating panahon,
tinawag siyang, di ba sabi niya, Capernaum, Capernaum, kung alam mo lamang na dinalaw ka ng Panginoon at tinanggihan mo, lulubog ka sa ilalim ng tubig. Sabi niya, Los Angeles, Los Angeles, o anong gara ng iyong pangalan, City of Angels, lulubog ka sa ilalim ng dagat. 2028 is Olympics sa Los Angeles. Di ko alam. O pwede bang sa panahong yan, 2029 ay lulubog na ang California? Di ko alam. Or 2029 ay maganap yung sinabi ng propeta, yung last vision, na nakita niya ang Amerika na butas-butas, hindi natin alam. We cannot know unless it happens. Pero nagbibigay siya ng warning sa atin, nagbibigay ng babala, nagbibigay ng assurance na after that or before that, magkakaroon ng rapture. 7 years is very short. Pag pumikit ka, bukas, Merry Christmas na. Ganun kabilis. Kaya nagmamadali. Tumatakbo, mga kapatid. Alam nyo, sabi ni Apostol Pablo, nung siya'y tumakbo, hindi niya sinabing, naku, nanalo ako sa sprint, tinalo ko si Pedro. Tinalo ko si Juan. Tinalo ko yung apostol kasi nauna ako. Hindi niya sinabi. Why? Because he had different lane. Hallelujah. Ang mahalaga, silang lahat ay natapos. Silang lahat ay naging martir ng ating Panginoon Jesucristo. Pero iba't ibang panahon na naging martir sila. Hallelujah. The heroes of faith. Ang sabi ng Hebrews 11:35, mga kapatid, yung women, basahin ko lamang. Hindi ba ang Hebrews 11 ay faith chapter? Women. Okay. Women received their dead raised to life again. And others were tortured, not accepting deliverance that they might obtain a better resurrection. Ibig sabihin, mga kapatid, nakahanda silang mamatay. Walang compromise. Ang sabi dito, they did not accept deliverance of the flesh because they are looking for a better resurrection. Because Lazarus was resurrected and has given back his life. But he grew old. Tumanda din siya. Namatay din siya sa laman. But these martyrs na namatay, mga kapatid, sabi niya, they are looking for a better resurrection. There are faith of martyrs. Iba-iba ang pananampalataya, mga kapatid. Ang sabi, and others had trial of cruel, mocking and scourgings, yea, moreover, of bonds and imprisonments. Pero, meron ding conquerors of faith. Faith of the conquerors like ni David. Katulad ni Gideon, na minsan nagduda ng konti. But because God is faithful, ipinakita sa kanya the evidence that Gideon, was really selected to lead Israel in the battle. Minsan ganyan din tayo. Sige, kung totoo sinasabi mo, Pastor, sana manalo ko ng loto. Hindi ba, minsan humihingi tayo ng, ay tawag nun, ng prueba. Pero normal lang. Sa mga baby in Christ, yun pa rin, we are looking through the eyes of a man. Through the eyes of a man is to see is to believe. But through the eyes of God, believe first and you will receive. Yun ang nais ng Panginoon, mga kapatid.
So, ulitin ko, hindi sinasabi ng sino man sa atin, ang bagal mo naman. Nauuna ako sa iyo. Naku, malapit na ako. Alam ko na lahat yan. From 7 seal o ano maman, alam ko na lahat yan. Ikaw hindi pa. Why? Pasalamat ka dahil binigyan ka ng mas mataas na unawa. Hallelujah! Pag binigyan ka ng mataas na unawa, kailangan nasa baba ka na. Hallelujah! That is humility. The way to go up is to come down. Yan ang nais ng Panginoon, mga kapatid. Kaya sabi niya, ako'y nanalo. Hindi sinabi ni Pablo, ako'y nanalo ng takbuhan. Tama naman. Di ba nanalo siya sa takbuhan? Anong reward niya? Is eternal life. Pero, bakit I won the race? Why? Because he overcame. Hindi siya sinabing, I won the race dahil nauna ako kay Pedro. No. I won because I overcame. I fought hard. I fought a good fight. Bakit good? Hindi niya sinabing, I fought a hard fight. A good fight. Dahil alam niya ang reward. Alam natin, mga kapatid, naghihirap man tayo kung naghihirap kayo. Even the ministry. Hindi ba sabi ng Panginoon Jesucristo, sabi ni Apostol Pablo, we are fellow heirs with Christ. If so be, then we suffer with Him. Suffer with Him is not only hindi ka makakain, you are suffering because of the ministry. Dahil ikay katawan ni Kristo, ano man ang nais niya sa iyo, mga kapatid, gagampanan mo. Alam nga naman, kung ikay kamay, sasabihin mo sa paa, ikaw na lang ang kumain. Para sa iyo yan. Because we have different parts of the body. Sabi ni Apostol Pablo, yung mahihina, bigyan mo ng double honor. Hindi mo na kailangan i-describe pa ang mukha kasi kitang-kita. Pero yung mga nakatago, appendix. Yung appendix, bakit inilagay? Tanggalin mo yung appendix, parang walang epekto. Pero meron. Maliit lang, pero makakaginhawa ka rin. Hindi ko sasabihin kung ano yung gamit, mga kapatid. So, natatapos tayo. Paano? Because we are looking forward. We are looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kung anong nangyari sa Kanya, mangyayari sa iyo. Kung anong nangyari sa Kanya, mangyayari sa atin, mga kapatid. Dahil ipinakita niya ng Panginoong Hesukristo kung anong nilakaran niya. How He walked in His ministry. He who overcomes will I make to sit with me in my throne, as I overcame and am sat down in my Father's throne. Power and authority. All power is given to me of my Father in heaven and earth, over all flesh, over all things. All that is Christ, He poured it into the bride. Kaya kung ano yung ginawa niya, greater work shall you do because I go to my Father. Dahil marami ang fivefold ministry. Marami ang katawang kumikilos ngayon. Samantalang siya mag-isa, mga kapatid. Commitment. Isang kayamanan, mga kapatid. Isang kayamanang guarantee ng ating Panginoon. Ano sabi niya? Yung pangatlo, I have kept the faith. I have kept the faith. Ito yung pinaka-critical na bahagi. Lalong-lalo na sa great squeeze. I have kept the faith. Kaya mga kapatid, ano yung I have kept the faith? Hindi gumaganon-ganon ang faith niya. His faith is unwavering. Ano man ang sitwasyon sa kanyang buhay,
nandyan pa rin ang pananampalataya. Hindi siya nagduda. Hindi katulad ni Pastor Manny, nagduda. Pero salamat sa Panginoon. Magduda ka man kung pinili ka ng Diyos, gagawa ang Diyos para hindi ka na magduda. Hallelujah. So, I have kept my faith. Para panangnan mo, mga kapatid, ang isang bagay, kailangan guwardyahan mo. Hindi ba? Parang treasure yan eh. Pag meron kang treasure, kailangan, kung gold yan, maglagay ka sa vault. Hindi mo na lang inilalagay dyan, baka nakawin. Alalahanin natin na ang kaaway is there. What? To steal, to kill, and to destroy. Yan ang nais niya. And the enemy will come in when you are least expected. Darating siya na hindi mo inaasahan. He will come as a thief in the night. Ganon din ang ating Panginoon. He will come as a thief in the night because no one knows He's coming. But we know the seasons. Because sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 5, you are not the children of darkness, you are the children of light. Hindi ko na kailangang sabihin pa sa inyo ang gathering together with Christ. Ang mga naglalasing sa gabi. Ang mga ginagawa sa darkness sa gabi. But you are not of the darkness, you are of the light. You are the children of the day. Ibig sabihin, mga kapatid, ibinigay ng propeta ang mga palatandaan. We don't know the day, we don't know the hour, but we know the seasons. Yan ang nais ng Panginoon. Alam niya, Apostol Pablo, kung kailan matatapos siya. Hindi ba sabi ni Agabus ba yun? Yung minor prophet, sabi niya, huwag kang pumunta sa Jerusalem dahil huhulihin ka doon. Ano sabi niya? Nandito, kailangan pumunta ko dyan. Anumang mangyari sa akin, pupunta ko sa Jerusalem. Why? Because his journey is the journey is almost finished. Paano kaya kung hindi pumunta? Yun ang sinasabi ng Banal na Espiritu. Pero propeta yung nagsabi. Pero alam niya kung ano talaga mangyayari. Pero hindi natakot si Apostol Pablo. Why? Because his final journey is nearing the end. Mga kapatid, so, ayaw ng Panginoon na nakawin ng kaaway ang pananampalataya mo. Kaya sinasabi niya yung 4 horse riders, yung pale horse rider, ay sabi niya, he was given a 4th part of the earth to kill with sword. What is that sword? Red horse. With hunger, economy. Black horse. With death, spiritual death. To kill with death, spiritual death, religious. And the beasts of the earth. Ipinapakita na sa ating panahon, kumikilos na. Kaya alam natin, through these current events, ito na kaya. Minsan, meron tayong tanong na, ito na kaya yung pale horse rider, yung beasts of the earth, ito na kaya yung Nipah. Ano yung Nipah? N-I-P-A-H na virus. It's more contagious than COVID-19. At ang transfer ng sakit is through air. Hindi katulad ng COVID-19 na droplets. Doon hindi. Hangin. Kaya, ano kaya? Ay sinasabi nila, mga kapatid, ito'y narinig ko na napakinggan ko lang. A group of scientists. Dahil may bakuna na, wala pa yung virus. Ang sabi niya, merong isang immortal na bagay sa loob na hindi mamamatay, gagapang yan. Ang sabi ng isang scientist, sabi niya, isa na lamang ang hindi namin nahahack. We can hack kahit na makapalang firewall ng iyong file ng CIA,
ng kung ano-ano, they can hack over. Ang sabi niya, ang sinusubukan naming i-hack is the brain of a man. Para sunod-sunod na. Sunod-sunuran ang tao. Pag sinabing, pumunta ka, wala kang magagawa dahil kontrolado ka na. Hindi ko sinasabing huwag kang magpabakuna. Pero sa ganang akin, kung hindi ako nakapagbakuna nung nakaraan, hindi ako napilit ng gobyerno. Meron akong affidavit of objection. Nasaan ang ordinansa mo? Nasaan ang batas? Bakit mo ako pinipilit? Sige po. Paano kung legislated na? Paano kung ilalagay sa batas na ang hindi magpapabakuna, hindi ba hindi tayo tinatanggap ng ospital? Noon, pagka pumunta kami, nagbakuna ka ba? Hindi po. Ay, pasensya ka na, hindi kami tumatanggap na hindi nabakunahan. How much more ngayon? Kaya mga kapatid, we are on our final journey. We can give our lives in exchange for our faith. Pagdating ng panahong yan, ibibigay din natin ang ating buhay. Pero alalahanin mo, merong 4 na klase sa sa Hebrews 11 kung paano nagtagumpay. The faith, the unwavering faith of a conqueror, like David, like Gideon. But the faith of the martyrs, namatay sila. And the faith, yung mga, they were put in prison. At yung isa, sila itinago ng Diyos. They wandered, ang sabi ng banal na kasulatan, they wandered in the deserts, in the caves, upang hindi sila maabot ng Antikristo. Yung 4 na yan, nagtagumpay silang lahat. So mga kapatid, kailangan natin ma-realize na sa ating pakikipagbaka, sa ating paglalakbay, tayo ay magkaroon ng sufferings. Sandali na lamang, 2 Timothy 1, verse 12. For the which, ang oras ay alas 9 pa lang pala. For the which cause I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I believe, and am persuaded that He is able to keep that which I have committed unto Him against that day. Ibig sabihin, nakaranas siya ng sufferings when he started in the mission field until he finished his course. Lahat ay sufferings. Nasubukan kong magutom. Nasubukan kong naging sagana. Nasubukan kong hubad. Nasubukan kong nabihisan. Nasubukan lahat ni Apostol Pablo. Maging tayo man, masusubukan natin lahat ng mga gagawin ng kaaway. With the measure of your faith, He cannot give you a trial outside of your measure. Hindi kanya bibigyan ng pagsubok na higit sa inyong makakayanan. Hallelujah! Katulad ng isang agila, nang nagpa-practice yung mga anak niya, pag nakikita nilang bumabagsak, dinadagit, itinataas na naman. Tapos hinahayaan ulit niya hanggang one day, hindi na niya kailangan ang ayuda ng kanyang nanay. Why? He can fly. Siya ay nakakalipad na walang tulong ng nanay. Hallelujah. Yan ang nais ng ating Diyos. We have kept our faith. Faith is being kept because we know whom we believe. We believed in Him who is strong
We believe in Him who is guiding us, who is protecting us from every way, every which way. Ano man ang kalalagayan mo sa buhay, mga kapatid, alam natin, meron tayong isang sinasamba. Meron tayong isang pinanampalatayanan. And that is Christ and His Word. And His Word does not fail. Hindi ito, mga kapatid, natatalo, kundi ito ay palaging nagtatagumpay. For we know that we believe, and it's Jesus Christ who paid all our sins. Mga kapatid, the penalty of our sin and our faith must be passed. Okay? Our faith, the conquering faith, the unwavering faith must be passed to another generation. Katulad doon sa Jordan. Hindi ba sabi ng Diyos, sabi ni Josue, 12 kayo, bawat isa kumuha ng isang bato at pasanin niya. Gaano kabigat? Bakit papasanin? Pwede bang kumuha na lang ng ganyan, ibulsa niya? Hindi. Malalaking bato. It served as a memorial. Para pagtanungin daw ng generation that will come. Ano itong mga batong ito? Ito ang patunay ng katapatan ng Panginoon. Hinawi niya ang dagat na pula. Pinigil niya ang tubig ng Jordan. That is the faith, or that is the righteousness of God. Pag sinabing righteousness of God, matuwid ang Diyos. Ang lahat ng pangako niya, tutuparin niya. That is righteousness. He is righteous because He keeps His word. And we know whom we believe. Him that is keeping His word. Yan ang nais, mga kapatid. It is a generational transfer. Para sabihin, Daddy, nakikita ng anak natin kung paano natin ilakad ang ating pananampalataya. Nakikita, si Daddy ko kahit na gutom, nandun na naman. Si Daddy ko, si Mami ko palaging nasa church. Pero masaya kahit sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. That is a memorial to another generation. Ipinakita sa atin ni Apostol Pablo ang mga nangyari sa buhay because he would like to pass this triumph of his victory to another generation 2,000 years after. Mga kapatid. So, paano na kung sa pamilya? Of course, may mga individual, minsan may pamilya. Kaya sabi niya, claiming kanina yung awit natin, napakaganda eh. Pahingi ng lyrics. Kasi gusto kong awitin din. Awitin namin sa church. Ang ganda. It's a victory. A victory song, mga kapatid. Okay. Malapit na po. 2 Timothy 1 verse 5. Bakit si Timothy? Kasi siya yung direct disciple ni Paul. Siya yung nagtalaga sa Corinth. Oh, ikaw na. Diyan ka na muna. Remember, the Apostle Paul discipled Timothy for 14 and a half years. Siya ay kasama ng kanyang lolang si Luis, kanyang inang si Eunice. He was then 16 years old. He encountered Paul after 5 years, 21 years old. He went with Paul in the mission field, for 14 and a half years para maging sagana na siya ng tapang at lakas.
Hallelujah. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee. Hindi ba nakakaaliw sa puso nang sinasabi, alam mo, ang lakas ng pananampalataya mo? Hindi ba nakakataba ng puso? Kasi nakikita naman. Alam niyo, nakakaingit yung church niyo. Hindi natin sinasabi yan para lumaki ulo niyo. Inspirasyon yan. Because you're doing good in the ministry. Hallelujah. When I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwell first in thy grandmother Lois and thy mother Eunice, I am persuaded that in thee also. What is that? Passing, a generational passing of faith. That is memorial. Nakita ni Timothy kung anong ginawa ng kanyang nanay, kung ano ang faith ng kanyang lola. Sabi ni Apostol Pablo, naniniwala ko ang pananampalataya nila, meron ka rin ganun. Their faith, you are also have faith that is in their family. Deuteronomy 6:6-7. And these words which I command thee this day shall be in thine heart, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and shalt talk of them when thou sittest in thine house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou arisest up. Meron pala tayong, may instruction pala ang Panginoon. Lalo-lalo na tayong mga ama ng pamilya. Hindi lamang nila makita by observation kung anong ginagawa natin, kundi tayo na mismo nagtuturo. Because when they grow up, ang itinataas ng lipunan, hindi yung bata, yung magulang. Ang ganda naman ng pagpapalaki ng batang yan, napakabuting bata. Sino ba magulang niyan? Narinig mo, sabi mo, ako. Hindi ba ang sarap pakinggan? Why? Because you did your work. You have done it well. Pero yung sasabihin, kaninong anak ba yan? Ang gulo-gulo. Kaninong anak yan? Narinig mo. Hindi ako. Hindi ba minsan napapahiya tayo? Pero minsan tayo rin ang naitataas ng tao. Why? It depends. Pero ang sabi ng Panginoon, ang salita ay kailangan na itatak sa noo, na itali sa kamay, na itali sa tarangkahan. Those are tokens. Those are evidences na ang pamilya mo ay may salita ng Diyos. Pag nakita nila sa tarangkahan ng salita ng Diyos, ibig sabihin, hindi literal na nandiyan. Itali mo sa tarangkahan ng bahay mo. Ibig sabihin, nakikita nila, that house is a home. Nakita nila na ang buong pamilya ay naglilingkod sa Panginoon. Frontlet. This is the word. This is the service. So, napakaganda. Because our faith is passed on to another generation. Hallelujah. The crown of righteousness. There is laid up for me a crown of righteousness. Ibig sabihin, pagka bumangga ka na sa pader, tapos na yung lakad mo. Wala nang lakad eh. Hindi ganun. Hallelujah. Pero ito ay pintuan para tanggapin mo ang gantimpala mo. If you finish your course, then at the end, well, good and faithful servants. Yung lang sabihin, well, good and faithful servant, you have done well. Sinong mga magulang ang hindi matutuwa? Hindi ba minsan yung mga anak natin nagtapos sa kolehiyo, nakapasa sa board, hindi ba kakatay tayo ng mga kahit inutang natin?
Kasi super proud tayo that we have done well. Iginapang natin sa hirap ang ating anak, ibinenta natin ang kalabaw, nagtrabaho, naglaba tayo, nagiging labandera tayo, gumawa tayo sa bukid para igapang lang yung anak. And here comes the son. Mama, graduate na ako. Mama, ito, nakapasa ako sa board. Alam mo, nanay ko noon, sinampal pa ako. Saka ako niyakap. Tuwad sa tuwa niya, hindi niya napansin na sampal ako. Sa tuwa niya, hindi ba yan din ang katuwaan ng Ama natin sa langit? Kung ano yung damdamin mong magulang, yun ang damdamin ng Diyos. Katulad ni Elias, hindi ba dinapaan niya eye to eye, nose to nose, head to head? Alam mo ba na nagmakaawa din si Elias? Alam mo ba na siya'y umiyak din? He cried, Lord, give back his life. Why? Dahil si Elias ay napasa kanya ang burden ng nanay. Naramdaman niya kung ano ang nararamdaman ng may anak. Ganyan na lamang, hindi yung babae ang sumigaw. Si Elias. Why? Because he was wearing the shoes of the woman. Parang siya yung may naging problema na namatayan siya ng anak. Ganyan din tayo. Kahit hindi natin kaano-ano physically, kung kapatid natin, we must have that burden. Isigaw natin sa Panginoon. O iyak natin sa Panginoon, ang aming kapatid na ito, isang buwan na hindi nagsasamba, Lord. Why? Kasi alam mo na pag nagpatuloy yan, mararanasan niya ang hindi dapat. Alam natin yan. Kaya ayaw nating maranasan o ayaw niyang maranasan ang mga bagay na hindi dapat. Why? Because you are wearing his shoes. Imbis na siya yung magmakaawa sa Diyos, ikaw. Why? Because sabi ng propeta, Jesus Christ, the intercessor, has already left the mercy seat. Why? Because here on earth, Jesus Christ is walking. Sabi niya, Jesus in bride form. When you walk, Jesus is walking. When you talk, Jesus is talking. Because they see Jesus in you. And that is our final journey, to see Jesus in the life of a believer. Yan ang nais ng Panginoon. Ang nais ng Panginoon, maging katulad natin siya. Hallelujah. That is the end of discipleship training. When you become mature and placed in the body, then you can start working in the body. If you're not yet in the body, then that is training for you. Pero naniniwala ako, mga kapatid, tinawag ka na ng Panginoon. At sa nakita natin, mga kapatid, walang foolish virgins dito. Ang pastor, ayaw niya. Nasa end time message, tinawag tayo, tapos foolish virgins lang pala tayo. That's why we are doing our part, mga kapatid, to make sure na bawat isa sa inyo ay makarating sa finish line. Hallelujah. Yan din ang nais ng pastor ng Alaminos. Hallelujah. Kaya mga kapatid, great celebration when we receive the crown of righteousness. Why? Because you have finished your course. We have run the race. We have finished our course. I have kept the faith. And the reward, a crown of righteousness. Hindi lamang
sa mga apostol, bawat isang tumatakbo sa karera ng pananampalataya. Lahat yan may crown of righteousness. There is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, ang sabi ng Panginoon ay ni Apostol Pablo kay Timothy, which the Lord, the righteous God, shall give me at that day. And not only to me, hindi lamang sa akin, but unto all them also that love His appearing. Do you love His appearing? Amen. Hallelujah. He has already appeared. He already came down during the year of Jubilee. Hindi ba yung type niyan? Doon sa Leviticus, yung Day of Atonement, Feast of Atonement, it's exactly the same day as the Feast of the Trumpets. No, it's the Jubilee year. Lumabas ang ating Panginoon Jesucristo in the form of that seven angels to open the seven seals. And one sounded the trumpet. Amen. Who is that? The high priest is the Lord Jesus Christ. The one that blows the trumpet is Revelation 10:7. When He shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as He has declared. Hallelujah. Pero may nag-trumpet pa because hindi narinig lahat ng Israel. Pero may binigyan lamang, hindi lahat. Amen. Binigyan ng inyong pastor, binigyan si pastor, binigyan ng mga manggagawa ng fivefold ministry. And now, when they heard the trumpet of the one, they also sounded the trumpet. What is that sound of the trumpet? The sound of freedom. Nakalaya na tayo. Saan tayo nakalaya? Sa denominational realm. It's just like Jericho, mga kapatid. Kailangan, ikaw nakalaya, kailangan alisin mo, magtulungan tayo. Para ano? Para yung walls of Jericho will fall down. Para, mga kapatid, yung wall na napakataas, maybe 12 meters high, yun ang kanilang strength. Hindi mapasok. It's about 2-3 meters ang lapad. Yun yung kanilang safety. Pero yung safety nila na wall, siya rin ang pumatay sa kanila. Kasi nung natumba nga ganyan, namatay sila. Natumba, sila'y nadaganan. Why? Because nasa gilid lang sila ng wall. Yung iba nandun, nakaabang. Pero nung natumba, why? Bakit nanalo sila? It's not because of Joshua. Nung sinusurvey niya yung walls, ang taas pala nito. Paano kaya ang gagawin natin? Tapos may nakita siya, isang tao nakaganyan yung sword. Sabi niyo, who are you? Are you with us? Or our enemies? Sabi niya, mali ka. Sabi niya, I am come as the captain of the host. Nagpabaya ba ang Diyos? No. Israel cannot defeat the enemy. But because they are led by the captain of the host. Walang magagawa ang Jericho, mga kapatid. May magagawa ba sa atin kung tayo nagtulungan? Bakit kaya si Manasseh, si Reuben at one half of Manasseh at si Gad, di ba before Jordan sila? Bakit sila nag-cross ng Jordan lahat? Because they would want to help fight the enemy. Pwede silang, dito na lang kami. Ang sarap kumain eh. Magpahinga na lang kami. Bahala na kayo dyan. Total, nasa inheritance na kami. Kung tayo ay we have already received our inheritance. Marami pa hindi nakatanggap. We must help them receive their inheritance.
Mga kapatid, yan ang nais ng Panginoon. Because after the journey, there is laid, sabi ni Apostol Pablo, there is laid up for you and for me a crown of righteousness. That is the final journey. Well, good and faithful servants, you have done well. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayong lahat ay tumayo sa panalangin. O Diyos na dakila, aming amang sumasalangit, maraming salamat na ang iyong lingkod, O Diyos, na-sustain konti ang kanyang boses. Bagamat ito ay may konting hoarseness. But I believe, Father God, na ikaw pa rin, O Diyos, ang nagsalita sa aming kalagitnaan. Maraming salamat sa isang payak na pangungusap about the final journey of the Apostle Paul na nagbigay sa amin ng inspirasyon how we can walk as Paul walked in his ministry. Maraming salamat po, O Diyos, at pagpalain mo ang bawat isa. At Lord God, kung marami pang uuwi, kayo po, O Diyos, kung paano nyo sila pinatnubay at iningatan sa kanilang pagparito, O Diyos, sa iglesia, ganun din naman, pagpalain mo sila, ingatan sa kanilang pag-uwi, O Diyos, Lord. At bigyan mo kami lahat ng matamis na pagtulog para ma-recover namin ang mga lakas na nawala sa amin while we are working in the day. Maraming salamat muli at itinatas po namin ang iglesia sa pangunguna ni Pastor Jason. Patuloy mo pa rin, Panginoon, na iangat upang maging modelo na iglesia dito sa Mindanao. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo kami. Kapayapaan ang sumaamin sa gitna ng mga pagsubok sa buhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen.